na hindi po tayo sa nagbibintang. Kaya lang medyo napatanong eh. Okay? Ito lang daw ang tanong, sabi niya. Coach Oli, eto tanong ko sa iyo. Tanong lang naman ito, ha? Hindi ko siya masagot. Sabi ko hindi ko alam. Itanong ko sa inyo ko na lang tanong, ha? Kasi ang tanong niya po sa akin ito. Hindi kaya gusto nila na magkaroon, dumaan sa kanilang opisina at magkaroon muna sila ng kasunduan. Tandaan po natin mga foreigners po ito. At marami diyan ay again, pogo. Malaki po kita diyan. Ha? Mga VIP po. Okay? Ang tanong sa akin, Coach Oli, hindi kaya nag-aantay sila diyan na magkasunduan. Kaya ngayon, nanggagalaiti sila kasi dumaan sa proseso. Dumaan sa due process. Dumaan sa tamang, wag na natin pag-usapan dito kung tama yung pagkaka-release or hindi. Ang pag-usapan natin dito, dumaan sa tamang due process. Sila po ay hinuli, inalis ang kalayaan nila na nakakulong sila kung saan mang lugar sila nakakulong. Hindi sila pwedeng magkaroon ng, hindi sila pwedeng i-detain ng matagal. So, nag-ano po sila? Nag-search po sila ng remedies at dumaan sila sa tamang proseso. Kaya nga po yung dumaan sila sa hukuman. At ngayon, nanggagalaiti. Ngayon, again, pinag-uusapan na naman, kanino bang jurisdiction ito? Ayun nga ang nabanggit sa atin, tingnan mo ang sitwasyon. Paiba-iba. Contradicting. So, ikaw tanungin ko, Coach Oli, hindi ka ba nagtataka? Baka may inaantay na kasunduan yan. Sa bawat release, may kasunduan. Release, kasunduan, release, kasunduan, release. Ngayon, ang dati nga, na-bypass sila. Na-release na-itsepwera sila. So, kaya nanggagalaiti. Tuloy natin. Yung nga sabi sa akin, posibleng magkaroon dyan ng constitutional crisis. Kasi yung kanilang karapatan bilang branch ay tinutulak na nila eh. Ang DOJ po ay bilang part ng executive department at tapos ang korte naman ay legislative, may kanya-kanya sila. At pinupush nila ang kanilang mga sarili. Well, hindi natin alam. Okay? Yung agenda, nasa sa inyo na po kung kayo mag-decide niyan. Kaya lang, ito po ay magkakaroon ng dagok. At ang sabi nga sa akin, para tayong dumadaan sa martial law. Parang, pag hindi ka nila parte, yari ka. Pag hindi ka yes sir, yes ma'am, yari ka. Ito ay walang pinagkaiba kay Tebes. Walang pinagkaiba to kay Bantag. Case close na, case close na. Si Bantag natanggal agad, sinuspindi agad, na ngayon nangyari kay Katapang mayroong patay sa loob, hindi man lang maisuspindi. Ano ba tayo dumadaan sa martial law? Tapos case close na agad. So pagka hindi ka yes sir, yes ma'am, mababantag ka. Pasok tayo kay Tebes. Pag hindi ka yes sir, yes ma'am, kay Tebes ka, sinampahan siya ngayon ng terrorist. Wala pang ang kaso. Malinaw na malinaw. Wala silang kasong matibay kay Tebes. Kaya hindi nila kasuhan. Ano ba namang ang dali nilang kasuhan? Simpleng-simple, di ba? Napakasimple na bigyan nila ng probable cause si Tebes. Hindi ba kayo nagtataka bakit sila pumunta ng terrorism? Bigyan ng probable cause si Tebes. Tapos na, pwede na maglabas ng warrant of arrest. Nakakapagtaka, pumunta sila sa terrorism. Bakit? Mahina ang kaso. Pero pag napagkaisahan ka, pag hindi ka yes sir, yes ma'am, matetebis ka. Si Tebes kasi hindi rin yes sir, yes ma'am. Nilalabas niya pa yung baho. Ay sabi dito ni MSG, judiciary ang court, not legislative. Ay yes, sinabi ko ba niya legislative? Mali-mali. Executive, legislative, yung Senate, ayan. Ang judiciary po yung, alam mo na, yung korte natin. Ito po ang nangyayari ngayon sa atin. Let's be very observant to this. Kasi, masyadong napipilit
Kumbaga sa goma, masyadong nahahatak ng goma to the extent na yung batas ay naipapasok, nagagamit to the very extent na maipasok sa isang sitwasyon. Napakadelikado po nitong sitwasyon na ito dahil ito ay pwede na tayong tumawid from left to right, from democracy to dictatorship. Masyado nang nagagamit yung batas. Yung paggamit na lang ng terrorism kay Tebes, batak na batak po. Batak na batak po yung batas na yun. Ito pong nangyayari ulit na doon sa nirelease na mga nahuling pogo, gusto nilang batakin muli na dapat sa kanila ang jurisdiction nito, hindi sa hukuman, hindi sa korte. So, balikan po natin yung kay Tebes. Balikan po natin yung sa pogo. Ayaw nilang bitawan ang control kay Tebes. Okay? Tingnan nyo po itong anggulong to. Listen to this very carefully. Yung control sa pogo, bakit ni-release? Kasi ang gusto nila jurisdiction sa kanila. Naunawaan? Etong naman kay Tebes, dapat may kaso na. May video pa nga sila eh. Case closed na nga. Kadaling bigyan ng probable cause. Hindi nila binigyan. Bakit? They want control. Possibly they want control. Why? Kasi pagka nabinigyan na ng probable cause yan, tapos na naman sa kanila yan. Sa korte na naman yan. Sa hukuman natin yan. At alam natin, pagdating sa hukuman, hindi nila kontrolado sitwasyon. Kasi pagdating sa hukuman, hindi pwedeng press con. Sa hukuman, hindi pwedeng sabi-sabi. Sa hukuman, hindi pwede yung hearsay. Sa hukuman, kailangan matibay na ebidensya. Wala sila nun. Magagaya po sa nangyari ngayon sa Pogo. Marirelease lang. Bakit? Wala silang ebidensya. Ito po hindi kinakampihan si Tebes pero ito po ay maliwanag na maihahambing kay Tebes. Wala silang matibay na ebidensya. Madidismiss lang. All they want is control. Naiintindihan po natin? Nagsiatras eh. Katawa-tawa yun, nagsiatras yung mga witnesses nilang 10. Ngayon ang tanong, kung wala silang control sa ating judiciary at kokontrolin, ano to, diktador na tayo? Dictatorship na tayo? Martial law? Martial law? Di ba nakakapagtaka? Lahat ng pag-iipit, bawal siya rito umaten, bawal umaten sa SONA, bawal siya sa meeting, bawal siya ng video, umuwi ka na lang dito, ganito, ganyan. Tapos, bigla ng kabago-bago, meron ng desisyon ng ATC, terrorist, branded na siya as terrorist. Ay, sino ba members ng ATC? Karamihan dyan, sekretary ni Marcos. So Marcos, involved ka dito, whether you like it or not, dahil ikaw ang naglagay ng mga sekretary. Ba't pinila dinala doon? Kasi doon kontrolado nila yung ATC. Judiciary hindi nila kontrolado. Ganun kasimple po nangyayari ngayon. Asan yung video? Kala ko case closed na. Nakakatakot gayon Alam mo, sabi sa atin, magbantayan tayo. Bantayan nyo bawat isa. Kasi pag napagdiskatahan ka, bantag ka. Pag napagkaisahan ka, Tebes ka. Buti yung mga yon, buti sila Tebes may kakayanan kahit papano. Paano tayong ordinaryong tao? May maliwanag yan, napaka-double standard. May nangyari lang sinuspindi agad si Bantag. Si Katapang, meron ng issue dyan ng buto. Chap-chap, wala pa yung ulo, beheaded daw. Ito, the apricot. Tama Tolentino. So far, okay sa akin magtanong si Tolentino naglabas siya Okay na yun, naglabas siya ng ebidensya. Mabigat po yun. Yung media natakot Takot ang media maglabas ng ebidensya na yun. Nilabas ni Tolentino. And hopefully, si Tolentino at si Tulfo magtuloy-tuloy. Sabi niya, baka si Tolentino patahimikin. Sana, Tolentino, Senator Tolentino, Kong Tulfo, wag kayong maging senator ba to Please lang.